Why are we all here? Dahil mahalaga po ang murang kuryente, malinis na kuryente at ligtas na kuryente sa atin. Gaano po kahalaga? Ang sabi po ni Bill Gates, kung meron kang mapilit na isang bagay na pwede mong ibaba ang presyo na siyang magwawasak ng kahirapan, malamang ang pipiliin mo ay ang presyo ng kuryente. In fact, if you could pick just one thing to lower the price of, to reduce poverty, by far, you would pick energy. I'd like to throw something at the crowd, at the audience today. A proposition. Try to imagine kung kalahati ang presyo ng kuryente sa Pilipinas today. Imbis na 10 piso per kilowatt hour sa retail, kung ito ay 5 piso lang. Pwede ko bang sabihin na kung ganun ang sitwasyon, ang ating economy, imbis na mag-grow sa projected growth rate, ay madadagdagan ng 1% lang na karagdagang growth rate. Madali bang paniwalaan yun? O namimilit ba ako? Tingin ko po madaling paniwalaan yun. Kung kalahati ang presyo ng kuryente, madaling madagdagan ng 1% growth rate ang ating ekonomiya. Gaano ba po kalaki ang ating ekonomiya? I'm not privy to the latest budget presentations, but I reckon it's about 15 trillion pesos, more or less. Ang 1% po ng 15 trillion pesos, 150 billion pesos. And so kung 1% lang po ang economic opportunity loss natin, we are talking of 150 billion pesos. Ang tanong ko po sa inyo, sa nakaraang 30 taon, nawalan ba tayo ng 1% ng ating ekonomiya dahil ang kuryente ay naging masyadong mahal o naging short ang supply? Tingin ko po madali ring paniwalaan. And so we are right there. We are talking of an economy that should be at least 30% bigger today than what it is. Hindi na po dapat 15 trillion ng ating pinag-uusapang GDP, dapat at least 22 trillion na. Ilan pong milyong trabaho yun na nawala sa atin dahil naging masyadong mahal o kulang ang ating kuryente.